a few months ago, nagpalit tayo ng engine oil from R5000 to R7000. So, itong R5000 ay mineral oil based kasi ito. Pag ito ang ginagamit natin, madalas tayong nagpapalit ng engine oil. Usually around 1,000 to 1,500. Nung last change oil natin nga, dahil nagpalit na tayo sa R7000 at ito ay semi-synthetic na, napag-isipan ko na taas-taasan yung interval ng pag-change oil natin. So, naisipan ko na i-test gawing 3,000 kilometers yung ating interval ng pag-change oil. So, sa video na to, makikita natin kung ano yung itsura ng engine oil or ano yung lagay niya para at least ma-test natin or makita natin kung okay ba na palitan siya every 3,000 or hindi. So, bakit nga ba tayo nagpalit ng engine oil from R5000 na mineral-based oil to R7000 na semi-synthetic? Kasi itong R5000, base sa research natin, mas ginagamit kasi ito sa mga normal na paggamit ng motor. Pag mga daily commute lang, from work, bahay na mga ride lang. Pag dito kasi sa R5000, mas nagre-require siya na palitan agad. Usually around 1,000 to 1,500 kilometers. Para sa akin kasi na naglo-long ride, di ba? I decided na palitan yung engine oil natin ng R7000. Mas smoother siya. Hindi nyo siya kailangan palitan agad. So ngayon nga, tinest natin kung okay pa rin ba siya na i-change oil every 3,000 para personally ma-experience natin. So makikita natin ngayon yung lagay ng langis natin. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp. Ayan mga tol, natanggal at nalinis na natin itong oil drain plug, pati itong kanyang strainer. Gone away. So ayan mga tol, papalit na rin pala tayo ng gear oil. At ang ginagamit nating gear oil ay itong Yamalube ng Yamaha. So 50 grams lang naman ang kailangan natin dito, or 50 ml pala, sorry. So dahil 100 ml to, usually may natitira tayong kalahati. So ayan mga tol, napatulo na natin yung engine oil pati gear oil. Kaya ngayon ay titignan na natin yung itsura niya. Mukhang hindi siya maganda. Kasi sobrang... tingnan nyo na lang. Ayan siya mga tol. Tingnan nyo kung gaano siya ka-itim, oh. Grabe. Grabe. So ayan mga tol. Tingnan nyo kung gaano siya ka-itim. Ganito siya at 3,000 kilometers. Well, totoo lang nasa 3,400 kilometers yung total na travel natin since wala tayo nag-change oil. So, sabihin na natin nasa 3,500 to. Ay, tapat natin sa araw, oh. Hindi nga makatagos yung liwanag, oh. Grabe. So, ngayon ay tingnan naman natin yung original na R7000. Kung gaano kalinaw yung langis niya. So, ito yung semi-synthetic na R7000 Easy Star. Oh, nakakatagos ang liwanag, eh. Tingnan nyo yung difference. Grabe. Napakalayo. Ito yung bagong-bago. So, after 3,400, ganito na naging kulay niya. Grabe. Kasi talagang hindi nakakatagos yung liwanag. Oh. Wala kayong makita sa likod. Oh. Dito kita nyo pa. Oh. Ayun daliri ko. Oh. Dito wala na talaga. Oh. Grabe. O, ayan ang resulta mga tolo. Tingnan nyo. Sa personal experience natin at sa experiment natin na to, na hindi advisable na paabutin natin ng 3,400. Kitang-kita nyo naman, di ba? Napakalayo ng diferensya. Sobrang dumi na nito. Oh.
Ngayon, ang plan natin ay testing naman natin siya, i-change oil after 2,000 kilometers. Ngayon, tingnan natin yung odometer natin para at least pagka-change oil natin, meron tayong record after 2,000 kilometers. Ayun mga tol, kung makikita nyo, nasa 12,433 na tayo. Mag-change oil naman na tayo after 2,000 kilometers. Pagdating niya ng 14,433 kilometers, ay mag-change na tayo ng engine oil para makita natin kung mas okay ba magpalit every 2,000 kilometers gamit ang R7000 semi-synthetic Easy Star na engine oil na pang-automatic. So, una natin nabalik itong strainer. Next, ibalik naman natin itong oil drain plug. Yan lang. Yan, okay na yun. So next, maglagay na tayo ng 650 dito sa ating measuring cup. $650. Ayan mga tol, madalas ko rin pala itong ginagawa na after ko salinan yung ating engine oil, chinecheck ko yung luma nating engine oil at sinusukat ko ulit kasi gusto ko makita kung nababawasan ba ng sobra itong langis natin sa motor natin. So ayan ang sukat niya mga tol, nasa almost 600. Sa tingin ko ay tama lang naman yan. Hindi naman sobrang significant nung nabawas eh. Hindi sobrang dami. 50 grams lang sa loob ng 3,400 kilometers. Pakita ko na rin pala sa inyo kung ano yung kulay ng gear oil natin after 3,400 kilometers. Ayan. Medyo malayo na rin siya sa tunay na kulay ng gear oil. So ito naman yung kulay ng gear oil, yung difference niya. Ayan. So malaki rin yung diferensya. Grabe, ang itim din talaga. Visual check. Titignan din natin yung gear oil. Kung nasa 50 ml pa rin ba siya. Yan, sobra-sobra pala. So, ibig sabihin, sobra-sobra yung nalagay ko dati. Alam pa siyang 50 ml eh. Oh. Pero at least, alam natin na hindi siya nababawasan. Ngayon mga tol, alam na natin yung itsura ng ating engine oil at gear oil after 3,400 kilometers. Kung meron kayong tanong or opinion, i-comment nyo lang sa comment section. Ride safe at peace out.